paumanhin. Paumanhin. Pasensya na, hindi ko nakita. Binangga niyo ako. Kapag may nabangga ka bang estudyante, hihingi ba kayo ng paumanhin, sir? Oo. Sir, tinatapakan niyo ako. Naku, paumanhin. Ayan mo, lilinisin ko ang sapatos niyo. Alam niyo kung may nagagawa ang paumanhin, ano pa ang silbi ng mga alituntunin? Alam ko namang ako talaga ang black sheep sa eskwelahan. Simula bukas, hindi niyo na ako makikita. Sir, ang mabuti pa... Bukas hindi na ako makikita! Sir, wala lang kayo sa inyong sarili. Baka naman may sakit yung tao. Mataas yung lagnat. Masyadong nervyoso. Paano kaya nila nagagawang sirain ang kagandahan ng eskwelahan? Hindi ako makapaniwala. Talagang mga arogante. Ray, anong ginagawa mo? Tayo na! Sumusobra na talagang F4 na yan. Totoo sinabi mo, lalo na yung leader ng F4 na yan na bumastos sa professor namin. Talaga nakakainis. Sana makita mo ang kanilang kabastusan. Gusto ko talagang makita ang mga F4 na yan. Xiaoyu, tumigil ka nga dyan. Ano ba? Mas marami pa nga ang halangang kaluluwa kaysa sa kanila. Oo na, sabihin na natin gano'n na nga. Pero sa school namin, parang bilangguan, impyerno. Dahil pinamumunuan ng 4 na pamilya, tinuturuan para pumalit sa kanilang posisyon. At upang magawa ang anumang gusto nilang gawin. At walang pwedeng makapigil sa kanila. Tigilan na nga natin ang usapang ito. Magkwento ka pa. Sige na naman, Shanchay. Ayoko na. Sige na. Ayaw. Sige na. Ayoko na nga. Sige na nga, sabihin mo na lang kung bakit F4 ang tawag sa kanila. Hindi ka maniniwala, pero nakakatawa. Ang F4 ay para sa flower 4. Nakakaya, di ba? Ibig sabihin, 4 silang mga gwapong bulaklak. At mga milyonaryo. Nahihibang ka na ba? Makinig ka. Mga gwapo nga silang 4 pero walang laman ng utak. Wala silang alam gawin kundi mang-ape. Wala silang pagtingin sa kapwa. Kaya naman Piggy 4 ang tawag ko sa kanila. Talaga bang gano'n na sila kasamang tao? Merong isang kakaibang ugali sa kanilang 4. Mabuti na lang may naiba sa kanila. Uy, Shanchay! Sa palagay ko, interesado ka sa isa sa kanila. Tama ba? Kuya, wala pa yan sa aking isipan. Nakapagpasya na ako. Sa loob ng 4 na taon, dapat utak mo nang gagamitin. Maging maingat. Pag walang kinalaman sa akin, hindi ko muna papansinin. Kakaiba ako sa kanila. Kung di lang dahil kay Mama, hindi ako papasok sa eskwelahan yun. Shanchay, malaking pinagbago mo nung mag-aral ka sa Yingde. Natatandaan mo ba nung high school pa tayo? Yung matabang lalaki ng bastos sa akin? Nakalimutan ko na ang pangalan niya. Tinuruan mo siya ng leksyon at sa palagay ko, natuto naman siya. Hindi na nga siya bumalik at wala na nang babastos sa akin simula nang gawin mo yon. Natakot na silang lumapit sa akin. Hindi ko alam pero malaki ang pinagbago mo. Hindi na ikaw ang dating si Shanchay. Kung alam mo lang, kinamumuhian ko rin ang aking sarili. Nagtatago sa anino ng karuwagan at nagpapanggap araw-araw ni hindi ko nagawang tulungan si Ashu. Sumusunod lamang ako sa agos ng panahon. Hinahayaang lumipas ang panahon. Hindi ako dapat magkaganon. Ma, nandito na po ako.
Shanchay! Napansin mo ba? Ha? Nagpakulay kayo ng buhok? Halata naman pala! Ako lang ang nagkulay nito. $260 lang ang gastos ko. Para kayong foreigner. Aba, mabuti naman. Pero mas mabuti kung foreigner ang magiging boyfriend mo. May kakilala ka ba sa school ninyo, anak? Ma, pumapasok ako hindi para maghanap ng lalaki. Hindi mga lalaki. Pag-aaral, oo. Dapat nang mag-aral kang mabuti. Pero napakamahal lang yung tuition fee. Dapat may makilala kang mayaman para hindi naman nakakahiya. Ma, lagi na lang kayong ganyan. Mahirap lang po tayo, pero ang gusto nyo, ipasok ako sa exclusive school. Dad, nandyan na naman kayo. Oras na ng pagkain. Hayaan mo na siya. Mas mabuti pa sanang nasa normal college na lang ako kesa sa Yingti. May mga topa ka mga tao doon. Hindi sila nag-aaral. Lagi na lang nasa isip Louis Vuitton, Prada, Chanel. Eh tayo, kukonti lang naman ang pera natin. Hindi ako bagay sa kanila, no? Ma, pwede bang tumigil na ako sa pag-aaral para wala ka nang binabayaran tuition fee? Nahihibang ka ba? Para sa magandang kinabukasan mo ang iniisip ko. Gusto kong maging mayaman ka pagdating ng panahon. Makasama mo kami na tinitingala sa lipunan, na para bang isang celebrity. Kaya kita ginagastusan sa abot ng lahat ng aking makakaya. Namumulesta na nga ako ng ibang tao para lamang makapasok ka sa kolehiyong yan. Tapos sasabihin mong titigil ka na sa pag-aaral? Sinisira mo ang magandang pangarap ko. Para sa buhay natin. Ano nangyayari sa inyo? Dad, ang gamot! Pangarap. Honey! Ano nangyayari sa'yo? Ito, Inel. Okay ka na ba? Ha? Ano na? Gusto mong sirain ang magandang kinabukasan. Oh, sige. Sige, Tama na yan. Kumain na tayo. Maupo ka na. kumain na tayo. Sige. Gutom na ako. Tumigil ka nga dyan! Ano ka ba naman? 4 na mangkok na nga ang nakain mo! Wala na makakain ang anak mo! Pero nagugutom pa ako. Gutom ka ba? Pero hindi pa kami kumakain! Inubos mo na nga lahat ng ulam! Hindi ka man lang nagtira! Kasalanan mo ang lahat ng ito! 20 taon ka na sa trabaho mo! Walang asenso! Honey, ano ba? Boy pa si Sanchay. Tumigil ka nga dyan! Bakit si Mr. Wang na kapitbahay? Naging assistant manager na! Kaya lang na-demote nga lang ng 2 beses. Pero ang mahalaga, na-promote naman siya! Pero ikaw, empleyado ka pa rin hanggang ngayon! Honey, ganito. Makinig ka. Anong halaga ng promotion kung madedemote ka naman? Ako, pareho pa rin. Tulad ng dati sa mahabang panahon, isang empleyado. Pero dapat may pagbabago sa ating buhay. Sanchay, alam mo ba, nung bata pa ang daddy mo, pangarap niyang maging isang host. Tama. Pangarap ko yun. Mag-iensayo yan na parang suso. Hindi naman. Mali ka dyan. Ang manok ng Zhongli Bushin, malasa, katakam-takam, malambot, katamtaman, 1, malasa, 2, masarap pa. Di ba? Ganyan siya. Paano ka magiging artista? Hanggang sa pangarap na lamang ang iyong ama. At yan ang namana mo sa kanya. Exclusive school na ang pinapasukan mo, titigil ka pa? Bakit ang kapitbahay nating si Mr. Wang? Di ba? Binanggit mo na naman ang Mr. Wang na yan, ha? Dahil marunong siya sa takbo ng buhay. Paano mo nasabi yan? Dahil wala ka ng silbi sa inyong kumpanya. Wala ka rin silbi sa bahay. Si Mr. Wang may silbi sa pagkababae ng kanyang asawa. Ikaw, wala kang silbi sa akin bilang asawa. Tumigil ka nga. Nagsisilbing na lamang tayo. Nahiya ka naman sa anak mo. Kanya ka naman talaga! Aminin mo, wala ka ng silbi! Ginagawa ko naman ang tungkulin ko bilang isang ama. Anong tungkulin? Wala ka ng silbi! Ito ang tandaan mo. Maliit ang lahat ng parte ng katawan mo, pero napakalaki ng bunganga mo. Dakdakan ng dakdak maghapon. Pwede po ba? Tama na ang awayan. Di na ako titigil sa pag-aaral. Oh, Talaga? narinig mo Ayun ba? na pala. Mag-aaral na siya. Wala na tayong dapat magtalunan pa. Ang totoo Ikaw, naman, masyado kang may silbi mainit ka ang pa rin ulo. bilang asawa. Masyado ka nagpapadala sa Oo mga nga, damdamin mo. Pasensya ka na. O sige, kumain ka na. Pero alam mo, Yan. napakaganda mo pa rin.